Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sino sa inyo rito yung muntik-muntikan ng lumayo sa Panginoon? Meron mo kayong karanasan? Nung kayo bagong Kristiyano, na-overwhelm kayo sa blessing, tapos na-overwhelm kayo sa problema? Nung na-overwhelm kayo sa blessing, tuloy lang ang paglilingkod. Pero nung na-overwhelm kayo sa problema, parang ayaw mo na. Ay ba nakaranas ng ganun? Titingnan natin dito sa Bible, bakit may mga tumatalilis? Bakit may mga lumalayo sa Panginoon? Alam niyo ba na kahit tayo ay lumayo, hindi naman talaga tayo nakakalayo. Sabi nga, you can run, but you cannot hide. Pwede tayong tumakbo pero hindi tayo makapagtatago sapagkat alam ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya yun ang pag-usapan natin dito, na bakit may mga naglalakas loob na tumalilis sa Panginoon? Bakit may mga tumatakbo, papalayo sa Panginoon, na samantalang alam naman nila na hindi naman sila makapagtatago talaga. Alam naman nila yung consequence doon. Pero bakit nga ba tayo kumisan, sinubukan pa natin tumalilis? Ngayon, pagka ikaw ay mayroong mga action na papalayo sa Diyos, doon ka nahihirapang mag-pray. Kasi si Lord alam natin, hindi natin pwedeng bulahin. So welcome to Wednesday Word. If you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa book of Jonah. Jonah chapter 1. Jonah chapter 1. Ito yung sabi ng Bible. Umpisahan natin yung verse 1. Verse 1 to 5. Jonah chapter 1, verses 1 to 5. Magandang gabi, Kuya Joms. Kumusta ka dyan? Hindi po, Pastor. Traffic po nasa Mandaluyong. Mandaluyong. Okay. Sige, ingat ka dyan ha. Ingat ka dyan. Nasa loob ka ba? Nasa labas na Mandaluyong? Kalalabas lang pa. Pero kasi sabi nga nila, pag daw nasa labas ka, hindi na ikaw Mandaluyong yun. Siyempre, labas na Mandaluyong yun eh. But anyway, ingat ka dyan. Tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Jonah chapter 1. Ang pag-usapan natin dito ay why running from God will still end with God. Yun. Bakit ang paglayo mo sa Panginoon ay magtatapos pa rin sa Panginoon. So dito titingnan natin na bakit ang mga Kristiyano, kaya hirap na hirap tayong mag-pray eh. Hirap na hirap tayong manalangin. Kumisa nakala natin si Lord, mabubulan natin ang mga salita natin, samantala ang puso mo naman ay nakatalikod na. So if you have your Bibles with you, tingnan natin ang book of Jonah chapter 1. Let's read from verse 1 to 5. Ito sabi ng Bible. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Sabi ni Lord kay Jonah, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Punta ka sa syudad ng Nineveh, sabi niya, at ikaw ay mangaral, sapagkat ang kanyang kasamaan ay suko na sa langit. Suko na sa langit, ba? Sobrang dami na, halos hindi na matingnan ni Lord yung kanyang kasamaan. Pero ang ginawa ni Jonah, sa 7 ng verse 3, but Jonah ran away from the Lord. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. So ang linaw po nun ha. Sabi ng Bible, nung inutusan siya ng Panginoon na pumunta siya sa Nineveh, sabi ng Bible, si Jonah ay tumalilis. Hindi siya sumunod. Sabi dito ng Bible, siya ay nagpunta sa Joppa. Pagdating niya sa Joppa, sa may port, sa may pantalan, may nakita siyang isang barko. Pagkatapos siya magbayad, sabi ng Bible, he went aboard, siya sumakay, at siya ay naglakbay papuntang Tarsis para lumayo sa Panginoon, to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea. Pero si Lord nagpadala siya ng malaking great wind, hangin, great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. So may dumating na napakalakas na hangin, bumagyo, sabi nito ng Bible, hanggang sa yung kanilang barko ay halos magkansisira.
Halos lumubog. Sa verse 5, all the sailors were afraid and each cried out to his own God. Lahat sila ay nakatakot at ang bawat tripulante ay nanalangin sa kanya-kanyang Diyos. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. So dito, silang lahat ay nagsitawag sa kanya-kanya nilang Diyos at pagkatapos sinapon nila yung kanyang mga kagamitan para sila lumutang. And then sabi dito ng Bible, si Jonas ay nasa ilalim ng tulugan, below the deck. Sabi dito ng Bible, siya ay nagkaroon ng mahimbing na pagtulog. So dito, pag-usapan natin ay tumalilis siya. Kayo ba nasubukan nyo ng tumalilis sa Panginoon? Yung hindi alam ng kapatiran, yung hindi alam ng dating yung pastor na kayo lumayo sa Diyos, na akala mo lang ikaw ay okay pa, pero hindi mo alam, ikaw pala ay tumatalilis sa Panginoon. Tumatalikod ka na pala sa Kanya. Kaya nga, dito gusto kong sabihin sa inyo na ang bawat isa sa atin, katulad ng isang salitang nagbabackslide, alam niyo ba ang backsliding is a very sensitive term. Don't just use it. Some people are using the word backsliding. You know what backsliding is? Ang pagtalikod, sasabihin backsliding, or ang judgment natin sa iba ay backslider na yan. Naku, mag-iingat po kayo. Alam niyo ba yung sabihin ng backslider? Ito yung mga tumalikod na sa Diyos at minumura na niya ng Diyos. Kapag hindi pa lang siya umaaten, hindi pa backslider yon. Pwede yun ay nalalamig pa lang. Ang nangyayari kay sa atin kumisa, naging judgmental tayo, hindi lang naka-attend ng ilang tawag na natin backslider. Please be careful in using the word backslider. Backslider doesn't mean na porque siya hindi na umaaten, hindi naka-attend ng gawain. May mga dahilan, maybe, pero hindi ibig sabihin ng backslider. Ang backslider, alam niyo ba, yung itinanggi na niya lahat ng kanyang pagkakakilala sa Diyos. At ang mga lumalabas sa bibig niya ay minumura niya ng Diyos, sinusumpa niya ang Diyos. Hanggat ang taong tinutukoy mo na backslider, hindi naman ganun, hindi backslider yun. Baka lang tayo naging mapanggaya sa mga terminong ginamit ng mga nauna sa ating mga Kristiyano. Kasi may mga salita ang mga nauna natin mga kapatid, mga kaibigan, na ganun ang salita nila, minsan namamana natin. Ganun ang salita nila, makikigaya ka rin. Pero hindi mo alam, mali pala yung terminolohiya na ginagamit natin. So ulitin ko lang uli huwag niyo agad babanggitin na backslider ang isang tao. Kung yan, paminsan-minsan umaatin pa yan, nakikita pa natin, nasa gawain pa yan. Hindi lang kasing aktibo mo, marahil. Pero ang isang backslider, tumalikod na ang puso niya sa Panginoon at siya ay halos isumpa niya na ang Diyos. Lahat ng mga pagkilos ng Diyos hindi na niya kinikilala. Tahas ang pagtalikod na sa Panginoon yun. Ngayon, sabihin natin dito ay hindi naman backsliding ito, pag-uusapan natin . Ang pag-uusapan natin dito, yung pagtalikod mo sa Panginoon, bakit ka merong lakas ng loob niyan? Yun ang gusto kong pag-usapan. Bakit meron kang lakas ng loob na tumalikod kay Lord? Samantalang ang dulo ng iyong pagtalikod, sa dulo ng iyong pagtalikod, ay Diyos pa rin naman ang iyong babagsakan. So manalangin tayo. Sandali, Lord, we thank you for tonight. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong pag-aaralan. We come before you, Lord. We ask you, Lord, to forgive us, Lord, everything na aming mga sinabi. Yung mga inisip namin hindi tama, Panginoon. Yung mga nagawa namin, Lord, patawarin niyo kami. We ask you, Lord, to be with us sa pag-aaral namin ng mga salita. Mangusap kayo, Panginoon. Paintindi mo sa amin, Panginoon, na sa iyo ay wala kami maitatago, wala kami maililihim. Help us, Lord, to be a good child of yours, somebody na pwede mo ipagmalaki sa kaaway, Panginoon. Mga anak mo na sinisikap ang sumunod sa iyo sa kabilang maraming mga pagsubok na pinagdadaanan. Salamat po, Amay, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so good evening ulit. Pag-uusapan natin na Jonah chapter 1, verses 1 to 5. So pag-uusapan natin dito ay why running from the Lord will still end with the Lord. Bakit yung pagtakbo mo papalayo sa Diyos ay magtatapos pa rin sa Panginoong Diyos. So unang-una, alam natin ang kwento, siya ay tumalilis. Question, bakit inutusan ng Diyos itong si Jonas na pumunta sa Ninive? Sabi ng Bible, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Tanong, bakit naman si Jonas ay ayaw sumunod? Bakit siya tumalilis? Alam mo niyo, meron pong dahilan bakit si Jonas ay tumalilis. Ayun, excuse lang, may puputulin ko . Ayun pala, Kuya Alvin . Ay, Kuya Alvin, magandang gabi po. Magandang gabi dyan sa may kawayan, Doña Mina, Kuya Alvin, ayun.
Sige, tuloy ko na po. Binati ko lang po kayo. So, tanong na natin, bakit si Jonas ay tumalilis sa Panginoon? Ano ba ang dahilan? Sabihan natin, ulitin ko hayo, hindi ko nag-uusapan ha. Why running from the Lord will still end with the Lord? Bakit ang pagtalikod sa Diyos ay magtatapos pa rin sa Panginoong Diyos? Akala kasi nga natin, tayo ay makakalayo pag tayo ay sumubok na lumayo. Ang totoo niyan, sabi nga ng mga announcer nung naglaban si Pacquiao at si Mayweather daw takbo ng takbo. Sabi nga ng announcer, kay Pacquiao, you can only run but you cannot hide. Sabi niya, you can only run but you cannot hide. Dito rin naman, kay Lord, lalo na. Kay Lord, kita niya lahat. Akala mo nakakatalilis ka. Akala mo naiisahan mo si Lord. Pero kailanman, hindi natin pwedeng gawin yun. So, ang tanong natin, bakit si Jonas ay tumalilis? Bakit hindi sumunod sa Panginoon? Una-una, pag pinag-usapan natin ang kanilang kultura, malaki ang sama ng loob ni Jonas sa mga taga-Ninive. Alam po ninyo, sa kultura nila, ang mga kababaihang Hudyo, na mga kababayan ni Jonas, kapag nagawi po sa lugar ng Ninive, sila po ay minamaltrato at pagkatapos ay pinagsasamantalahan, nire-rape. Kaya galit na galit po si Jonas. Meron siyang personal reasons, meron din siyang moral reason bakit ayaw niya sumunod kay Lord. Ang gusto ko sa mga taong yan ay sila ay maparusahan. Ayokong sila ay patawarin ng Diyos. Kaya siya tumalilis. So ano ang number one reason natin? Bakit natin sinasabi na why running from the Lord will still end with the Lord? Number one, because God controls. God controls. God is in control of everything. Kaya hindi mo siya pwedeng takbuhan. Kumisan, nagtatampo tayo kay Lord, masama ang loob natin sa Kanya, sapagkat yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin gusto. At isang paraan ng pag-rebelde natin ay ang tayo ay tumalilis, lumayo sa Panginoon. Pero huwag natin kalimutan, God controls. Tingnan ninyo ang kanyang mga kinontrol. So sabi dito ng Bible, tumalilis siya, si Jonas, at sumakay siya doon sa barko. Alam niyo naman ang nangyari, bakit siya sumakay sa barko? Upang siya ay makalayo na. Hindi siya mapunta doon sa Ninive. So nagbiyahe siya na papuntang Tarsis. Ngayon pansinin niyo, habang siya naglalakbay, pansinin niyo yung kanyang mga kinontrol. Dalawang letter S, yung sea at saka storm. Yung storm, padala ni Lord. Akala ng mga taong tumalayo sa Panginoon, mapayapa ang buhay niya. Babagyuhin ka lalo. There will be more storm in life when you run away from the Lord. Alam natin ang kwento, dumating yung storm, samantalang siya ay lumalayo sa Panginoon, siya ay tumatalikod. At pangalawa, nung nalaman na nga ng mga tripulante na siya nga ay tumatalikod sa Diyos ng Israel, nagpalabunutan sila. Alam natin ang palabunutan? Anong nangyari? Nabunot siya. Kaya ang ginawa, init siya sa dagat. Alam natin ang kwento. At nung siya init siya sa dagat, si Lord naman ay naghanda din ng malaking isda. Gano'ng kalaking isda? Kasing dambuhala ng dilis. Meron bang ganun? Dilis ba yun? Siyempre, hindi. Sabi ng Bible, hindi rin siya balyena ha. Hindi rin siya pating. Ang sabi lang ng Bible, walang description ha. Sabi ng Bible, great fish. Yung great fish na yon, huwag niyo mapagkakamalang balyena. Yan ang mga turo sa atin nung maliliit tayo. Siya daw ay nilulun ng balyena. Sabi ko nga, buti na lang hindi siyang inuya. No? Buti na lang hindi siyang inuya. Kung nagkataon, wala nang iluluwal doon sa dalampasigan. So ang gusto kong pansinin ay si Lord na tinatakasan niya, sabi dito ng Bible, ay sumakay siya doon sa barko at pagkatapos, yung dadaanan ng barko, nilagyan ni Lord ng unos. At yung akala niya na siya ay mahimbing ang pagkakatulog, akala niya nakalayo na siya sa Panginoon. Akala niya ngayon mapayapa na siya. Kumisan ang basihan natin ng kasalanang nananalaytay sa ating katawan, kumisan ay lalim ng tulog. Tandaan po ninyo na hindi basihan yung masarap ang tulog mo para sabihin mo okay kayo ni Lord. Yung iba, ang sinasabi nila, okay sila ni Lord kasi masarap ang tulog nila. It's not true. Hindi po totoo yun. Kaya dito, papasinin nyo lang, God is in control with three things. Una-una, na kinontrol ni Lord yung storm. Tapos, kinontrol ni Lord yung sea. Ha? Yung sea. Sabihin yung karagatan. Tapos, pangatlong S, yung ship. Lahat ng
bagay na may kinalaman sa iyo, pag gusto kang pakialaman ng Diyos, magugulat ka na lang. Akala mo, okay pala at hindi mo alam lahat yan apektado. Ang isang Kristiyanong lumalayo sa Diyos, apektado maraming bagay. Unang-una, relationship sa pamilya. Nagkakagulo-gulo kayo, nagkakaroon kayo ng problema. Number 2, nagkakaroon ka ng problema sa pinansyal. Lahat ng mga bagay na hindi ka magiging komportable, yun ang magiging bunga ng paglayo sa Panginoon. Sa tingin niyo, komportable siya nung init siya sa dagat? Sa tingin niyo, komportable siya nung nasa loob siya ng isda? Siya ng isda? Hindi. Yun ang bunga ng isang paglayo sa Panginoon sa ayaw nating pagsunod sa kanyang utos. Ulitin ko lang ulit God controls. He is in control. Hindi mo maitatago ang tunay mong motibo, ang tunay mong damdamin. Kahit ano pang sabihin natin, kahit ano pang katwiran meron ka, God controls. Isipin mo yung sinakyan mo, yung dadaanan ng sinakyan mo, yung kung saan nakapatong yung sasakyan mo, ultimo dagat, pinakialaman ng Diyos. Tapos hindi lang yun nagpadala pa ang Panginoon ng matinding bagyo. At dito mapapansin niyo, si Lord talaga kayang makialam sa buhay natin pag gusto niya makialam. Because God controls. Ngayon, today or tonight is Wednesday word. If God controls everything, then why we cannot trust God with everything? If God controls everything, why we cannot trust God with everything? Bakit hindi natin siya mapagtiwalaan sa lahat ng bagay? Ano ba problema natin ngayon? Financial. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Ano problema natin? Physical. Ano problema natin? Relationship. Dito, pinakita ni Lord. Ang isang tumatalilis, lumalayo sa Panginoon, ay kaya ang pakialaman ng Diyos lahat na may kinalaman sa Kanya. Yung sumusuway yun. Ikaw ba kaya na sumusunod sa Diyos? Ikaw na hindi sumusuway? Ikaw na sumusunod? Kaya ang pakialaman ng Diyos ang lahat ng bahagi ng buhay natin. Kaya dito, ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangan sumubok pa ng paglayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos kayang kontrolin ang lahat ng bagay. God controls everything. At malinaw na malinaw yan, kinontrol niya ang lahat ng bagay. Kamusta ka? Tandaan niyo, nagipit ang isang taong dapat ay sumusunod sa Panginoon. Nagipit si Jonas. Tingnan niyo Ano nangyari kay Jonas? Nasa kalupaan siya. Nasa kalupaan nung inutusan ng Panginoon. Tapos ano pa nangyari? Nung siya ay nasa kalupaan, pumunta ka doon sa Ninive. Anong ginawa niya? Sumakay siya sa barko. Magmula doon sa kanyang kinalalagyan na lupa, lumiit ang galawan niya kasi napasok siya sa barko. Sa barko, mas maliit na ngayon ang galawan mo. Ano pa ang nangyari? Nung ikaw ay nagpalabunutan, pangalan mo lumabas. Ikaw ay initsa sa dagat. Saan ka napunta? Sa loob ng tiyan ng isda, lalong lumiit ang iyong ginagalawan. Halos hindi ka makagalaw. Ang isang taong lumalayo sa Panginoon, lalong nagkakanda-ipit-ipit at lalong nagigipit. Kaya kung meron may sinasabi sa iyo, Panginoon, sumunod ka na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lalo siyang nagipit dito. Lalo siyang nawala sa ayos. Kaya kung iisipin niyo mabuti ngayon, ano ba mga utos ni Lord sa akin? Meron ba siyang utos sa akin na ako ay hindi sumusunod? Meron bang utos sa akin si Lord na dapat kong sundin pero ayaw kong sundin? Ang ginagawa ko ngayon ay mga bagay na nais niya dapat ay ako'y sumusuway? Kaya tanongin ko kayo, kumusta ka? Meron ka bang kagipitan na yun? Ikaw ba ay naiipit na yun? Baka yan ay bunga ng pagtalilis. Baka yan ay bunga ng paglayo. May utos sa iyo si Lord Kaya sabi ni Lord, pumunta ka sa Ninive. Anong ginawa mo? Sa kabila ka pumunta. You have your own reasons. Alam ni Lord yung reasons mo, pero kay Lord hindi valid. Pero minsan, pinangangatwiranan natin Paano natin pinangangatwiranan? Tingnan ito. Pagdating niya sa Tarsis, doon sa port, doon sa pantalan, meron na agad barko. Sabi ng Bible, pagkabayan niya, tsaka siya sumakay at pagkatapos natulog. Ano ang sasabihin ng mga taong gustong sumuway? Ang sasabihin nila, kung talagang hindi mo naman kalooban ng Diyos na ako ay pumunta sa Tarsis, di sana walang barko. Wow. Ganun ang sasagot nila. Kung kalooban pa naman ni Lord na hindi ako pumunta sa Tarsis, di sana walang barko. Bakit may barko? Bakit may barko? Ibig sabihin kalooban niya rin yun. Alam mo ninyo, a ready way is not always the right way. Ulit, a ready way is not always the right way. Hindi porque mayroong nakahandang barko, tama na yung daan na pupuntahan mo, ipagtalilis ngayon. Ang gusto ko lang pakita sa inyo, nagipit ng todo si Jonas. Ang isang lumalayo sa Panginoon, magigipit talaga. Sukdulang
hindi ka na makahinga at maranasan mo yung sobrang hirap. So, tanong ko lang sa inyo, ngayong Wednesday Word, magpe-pray tayo. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko tulong mo sa ganito. Teka muna, lahat naman talaga tayo may needs eh. Pero maybe it's time to evaluate. Baka yung kagipitan mo na yan ay Diyos din ang pumayag na mangyari sa iyo kasi tumatalilis ka. Lumalayo ka sa Kanya. So, unang-una nga sabi natin, God controls. Number 2, Number 2. Ano pa sabi dito ng Bible? Samahan niyo ako sa chapter 2. Chapter 2 tayo chapter 2. Ano nangyari dito sa chapter 2? Sabi dito ng Bible, initya na nga siya doon sa karagatan, nagpalabunutan eh. At siya ay kinuha ng isda. Ibig sabihin yung siya ay nilulo ng isda. At ano ang masasabi natin dito sa pagkakalunod sa kanya? Natuwa ba siya? Gumanda ba buhay niya nung malunod siya? Nagdiwang ba siya? Nasiyahan ba siya? Sabi ng verse 1, chapter 2, verse 1. From inside the fish, Jonah prayed. Grabe. Noong una, tumatalilis siya eh. Noong una, pride ang meron sa kanya, tumalilis siya. Pero dito sa chapter 2, nung naipit na siya, nung hindi na siya makahinga, natutong mag-pray. Tandaan niyo po, ito ay Wednesday Word. Chapter 1, pinag-usapan yung kanyang pride, yung kanyang pagtalilis. Pero sa chapter 2, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. Natutong lumapit sa Diyos kasi nga ipit na. Tapos anong sabi niya sa Bible, verse 2? He said, in my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Alam niyo ba kung ano sinasabi niya rito? Pag binasa niyo ang Biblia ang Tagalog, ang sabi niya, nang mapupugto na ang hininga ko, O Yahweh, naalala kita. Wow. Nang mapupugto na ang hininga ko, O Yahweh, naalala kita. Ano ang number 2? Bakit siya nag-pray? Di ba ma-pride ka? Ikaw na Jonas, di ba ma-pride ka? Lumalayo ka sa Panginoon? Ayaw mo sumunod sa utos? Gusto mo ikaw masusunod? O dito nung siya ay nagkandagipit-gipit na, you can see what Jonah did. Jonah prayed. Ito yung sinasabi natin na God not only controls, God convicts. God convicts. Si Lord ang nagko-convict sa atin. Ang maganda rito, He'll learn to be humble. Alam niyo, pagka yung nagkakandagipit-gipit na tayo sa buhay, huwag mong panindigan ang pagkakamali. Huwag mong panindigan yung paglayo sa Panginoon. Be humble just like Jonah. Kung hindi mo na gusto yung nangyayari sa buhay mo ngayon, ang dami na natin nagiging problema, lalo tayo nagkakanda-ipit-ipit, bunga ng ating pagsuway at pagtalilis sa Kanya, then learn to be humble just like Jonah. Ang sabi niya rito, nung siya ay nasa tiyan ng isda, Jonah prayed. See? Kung minsan iipitin ka talaga ng Diyos para matuto ka manalangin. Papayagan ng Diyos na magkanda-ipit-ipit tayo para tayo matutong magdasal. At kilalanin natin siya. Anong purpose niya? Nung panahong ipit siya, alam niya Diyos lang ang solusyon. Nung siya ipit na, alam niya si Lord lang ang pwedeng umayos sa kanyang sitwasyon. Kaya nga sabi dito ng Bible, when he was inside the fish, Jonah prayed. Why? Kasi alam niya, yung kanyang kalagayan na yun, Diyos lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng maayos na sitwasyon. Walang iba. Ngayon sa ating Wednesday Word, siya na lagi nating isipin, God can change situations if we will only be humble. God can change things. Kaya niya ayusin ang lahat ng bagay. Kailangan lang natin magpakumbaba. Kaya dito kung may problema tayo sa pinansyal, may problema tayo sa relationship, nagkakandagipit-gipit tayo, tandaan niyo yung sinabi dito ng Bible. Jonah was so humble to admit na sinabi niya rito na nang mapupugto na ang hininga ko, nga maganda rin eh. Hindi niya hinayaang mamatay muna siya bago siya manalangin. Bakit? Hindi niya na magagawa yung patay na siya. Hanggat may natitira siyang hininga, alam niya kung kanino siya lalapit. Jonah prayed when he was inside the fish. At nga, sabi nga ng Tagalog, nang mapupugto na ang hininga ko, O Yahweh, naalala kita. Sipin mo, pag tayo gipit na, wala tayong ibang maalala talaga kundi ang Panginoon. Ngayon, ito lang masabi natin dito sa number 2. Kung ikaw nakakaranas ka ng ganito kagipitan, respond with humility. Just like Jonah, God convicts. Bakit ka may damdamin na parang gusto mong magsisi? Bakit may parang damdamin ka na parang gusto mong umiyak sa Panginoon? Because God is convicting you. God is talking to you. God is speaking to you. Pag naramdaman mo na yun, sarado mo na kwarto, umiyak ka na kay Lord.
Makipag-usap ka na sa Panginoon, huwag mo nang patagalin. Because it is God who is convicting you right now. Especially tonight that you're hearing this message. God is telling you something. Anak, huwag kang manindigan dyan. Huwag mong panindigan ang iyong paglayo. Bumalik ka sa akin. Sa panahong kagipitan, ako lang ang pag-asa mo. Yan yun ang sinasabi ni Lord sa iyo. God cares for us. God loves us so much. Alam naman natin na ginawa niya sa krus. Sobra-sobra yun. The reason why I'm telling you this, kumisan, marahil lang dito ko sa Wednesday Word, your heart is really far. Because your heart had been far away. Dahil ang puso natin matagal nang nakalayo. Kaya dito, isipin niyo mabuti ha, nagkagipit-gipit si Jonas nung tumalilis sa Panginoon. Yung sinasabi natin. Pero ang nakakatuwa dito, lahat na may concern sa kanya, pinakialaman ng Diyos. Because God controls. Ngayon, kinakausap niya. Maganda nga sa kanya, nakinig siya doon sa conviction ng Banal na Espiritu na humingi siya ng tawad Alam niya na si Lord lang ang makikinig sa kanya. Alam niya sa sitwasyon na yun, Diyos lang talagang pwedeng makialam. Kaya nga, God convicts. At dito kung mapapansin ninyo, ang sabi rito ng Bible ay, there was darkness. Alam niyo ba yun? Sa loob ng tiyan ng isda, hindi maliwanag doon, madilim doon. Ang isang taong lumalayo sa Diyos, madilim ang buhay. There was total darkness. Nasa loob ka ng tiyan ng isda, walang liwanag doon. Madilim ang paligid ng isang taong lumalayo sa Panginoon o sumusuway sa Diyos. At hindi lang yung darkness, kundi yung tinatawag kong distress, yung hopeless. Meron siyang hopeless case. Ang isang tao, ang Kristiyano na lumalayo sa Panginoon, nakakaramdam niya ng kawalan ng pag-asa. Bakit? Lumalayo siya kasi sa nagbibigay ng pag-asa, walang iba kundi ang Panginoon. Ang maganda lang dito, nung kinonvict siya ng Panginoon, bumalik siya Naalala niya si Lord. Lord, ikaw lang ang pag-asa ko dito. Nang mabubugto na ang hininga ko, nung mawawala na hininga ko, naalala kita. Lord, salamat po. At dahil doon, sumunod siya So, tingnan natin dito mabuti. So, sabi nga ng Bible, samahan niyo ako dito sa verse 5. The engulfing waters threatened me. Kumbaga, yung sobrang dami ng tubig, sabi niya, ako ay halos malunod. Tapos sabi niya, the deep surrounded me. Sabi niya, yung ilalim ng karagatan, nasa nakataikot sa akin. Tapos sabi niya, seaweed was wrapped around my head. Alam niyo ba, sabi niya, ako ay napapalibutan ng yagit. Yung seaweed na yan, sa ibang salin sa Tagalog, yagit, basura. Ang isang taong lumalayo sa Panginoon ay para siyang basura talaga Wala kang pakinabang talaga sa kaharian ng Panginoon pagka lumalayo ka sa Kanya. Kaya nga, the Lord will give you conviction if you will respond. Kung tayo tutugon sa Panginoon, wow, purihin ang Diyos. Kung tayo tutugon sa Panginoon. Katulad nga ni Jonas, there was darkness. Madilim. Madilim ang buhay ng Kristiyanong sinasabing Kristiyano pero siya ay hindi sumusunod sa Panginoon. At yun nga, yung may distress, may kahirapan. Malalagay ka sa mahirap na sitwasyon na hindi mo ginugusto. Pero yun ay bunga ng iyong hindi pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga natin, why running away from God will still end with God? Tumakbo siya, di ba? Pero tingnan nyo na nangyari. Lumapit pa rin siya sa Diyos. Dadating yung panahon na ikaw na tumatakbo sa Panginoon, tumatalili sa Panginoon, susuko ka rin. Susuko ka rin. Dadating yung time, okay Lord, sorry po. Susunod na po ako. Kaya ikaw na lumalayo sa Panginoon, makita mo sarili mo, dulo niyan, magtatapos pa rin sa Panginoon. Yun ay dahil tinawag ka niya. Okay, so, pinag-uusapan natin dito God controls. Number 2, sabi natin, God convicts. Now, pangatlo ito. Samahan niyo ako sa chapter 3. So, pag-usapan muna natin ano yung ating title, ano yung ating theme. Sige nga. Why running from God will still end with God. Yun, tama. Why running away from God will still end with God. Ano yung number 1 natin, Carl? God controls. God controls. Number 2? God convicts. God convicts. Si Lord, nangungumbikta. Siya pa rin nangungusap. And number 3, God concludes. Si Lord ang nagko-conclude, hindi ikaw. Siya pa rin ang masusunod. Kaya pagdating sa chapter 3, yung utos ng Panginoon sa kanya, sinunod pa rin niya. Kasi hindi ka talaga pwedeng manalo sa Panginoon. Kung ano ang gusto ni Lord, siya ang mananalo. Siya ang masusunod, hindi tayo. So ano sabi ng Bible? Samahan niyo ako sa verse 1, chapter 3. Then the word of the Lord, chapter 3, verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time.
Bakit second time? Kasi nga yung first time, hindi niya nga sa sumunod. Tumalilis nga siya. Kaya ngayon, sabi niya, Lord, nang mabubugto na hininga ko, naalala kita. Sabi niya rito, okay, sige. Ang ginawa ni Lord ngayon, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Ano sabi ni Lord? Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Ano sabi ng verse 3? Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, sino nag-conclude? Di ba si Lord? Kaya huwag na tayong magmatigas. Yung pagmamatigas natin, wala ang pupuntahan yun. Huwag na tayong sumubok pa na kalabanin ng Diyos. Ngayon pa lang, sabihin na natin, Lord, so una po ako, kung ano po ang gusto mo, yun po ang gagawin ko. Lord, let the life of Jonah be a warning to me. Lord, let the life of Jonah serves as a warning for myself. Matuto na po ako sa nangyari kay Jonah. Tulungan mo po ako, Panginoon, na kung ano yung nakita ko kay Jonah, ay hindi ko na po, Panginoon, magawa. Sino nag-conclude? Si Lord. Tandaan niyo dalawang bagay dito yung gusto ko makita niyo pagdating sa conclusion ni Lord, ha? Tumalilis ka, okay? O may nagawa ang pagtalilis mo? Wala. Nanalo ka ba? Hindi. Two things under dito sa sinasabi natin na God concludes. Number one, God warns. Nag-warning si Lord. Kailangan makarating ang mensahe niya sa kanila. Ayaw mo sumunod. Si Lord ang may panukala niyan. Magtatagumpay ka ba sa gusto niya? Number two, ayaw mo. Not only God warns, but number two, God wins. Si Lord ang nagnanalo sa pag-uusap niyo. Kaya huwag mo nang subukan lumayo pa. Kaya kung ikaw ngayon ay nagigipit, baka it's time to say to God, Lord, susunod na po ako. Alisin niyo na po itong isda, alisin niyo ako sa isda na to. Lord, masyado na akong gipit na Lord eh. My back is against the wall. Nandito na ako sa mga yagit. Lord, susunod na po ako. This is a warning sa ating mga kapatiran na hingi ng tulong sa Panginoon, hingi tayo ng sagot sa prayer natin, pero samantalang, in the very first place, alam mong dahilan bakit wala kang blessing dahil tumatalilis ka kay Lord. Kaya walang pagbuhos ng pagpapalang nararapat sa atin kasi tayo'y lumalayo sa Diyos. Pero ulitin ko ito, nasasabihin ko ulit sa inyo, nakita niyo ang buhay ni Jonah, ang tapang ni Jonas na tumalilis, nanalo ba siya? Hindi. God has so many ways for you to be convicted. God has so many ways para ikaw ay magbalik loob sa Panginoon. Marami siyang mga paraan. Alam niyo ba, di ba naririnig niyo yung kanta na 10,000 Reasons? Di ba? Naririnig niyo yung kantang yun? Alam niyo, it's an idiom, hindi naman basta title yun eh. God has so many reasons. God has 10,000 reasons to tell you how much God loves you and to convict you for you to obey Him. There are 10,000 reasons na pamamaraan ng Diyos para tayo ay sumunod lang sa Kanya. Kaya ngayong Wednesday word, it's about time to wake up. Gisingin natin. Baka yung mga hiningi mo kay Lord ay hindi mo naman dapat kailangang hingin niya. Dapat matagal mo nang naranasan. Kaya lang tayo kasi kumisan tumatalilis. Hindi natin sinusunod yung kanyang ipinagagawa. Okay, so ulitin ko ulit. Dito sa ating Wednesday word, ang ating title ay Why Running from the Lord Will Still End with the Lord. Kanino nag-end kay Lord? Si Lord pa rin ang nasunod. Siya, ano pa rin ang gusto niya, yun pa rin ang nasunod. Hindi tayo. Kaya dito, mabalikan natin, sabi ng Bible, God controls, God convicts, God concludes. Siya yung nagpo-conclude, hindi tayo. Siya ang nananalo, siya ang nagtatagumpay. So anong conclusion naman natin? As long as you are faithful to God in the process, as long as you are always faithful to God in the process, then you are always making a progress. Ulit ha? Ulit. Ulitin ko to ha? Sabi ko ha, as long as you are faithful to God in the process, you are always making a progress. Ibig sabihin, hanggang tayo nagtatapat na sumusunod sa Diyos sa kanyang proseso, makakaasa ka na magkakaroon ito ng progreso. Hanggang sumusunod tayo sa Diyos, nagtatapat tayo sa utos ni Lord sa kanyang process, you can always expect the progress kasama ang ating Panginoon. Amen? So, thank you so much. Welcome sa ating Wednesday Word. Amazing